Magandang araw. Hindi niyo ba naitatanong kung paano ko napapagsabay ang isang pagiging active mother at the same time active student? Ito nga pala ang aking naging routine kung paano ako nag-review para sa aking nalalapit na exam. Dahil sa namimiss ni baby ang aking heartbeat, madalas niyang gustong kargahin ko siya. Kaya huwag nating ipagkakait ang pagkakarga sa kanila dahil nagsisimula pa lang silang mag-move on. Pero inyong 9 na buwan silang nasa tiyan natin, nasanay na naaalog natin at naririnig ang heartbeat natin. Para ka lang may karelasyon na 9 na buwan at biglang isang iglap, biglang nawala ang lahat. Kaya samahan natin sila na mag-move on para sa new environment nila. At dumating na nga si daddy, nag-sanitize muna siya para alagaan si baby. Sa ganitong sitwasyon, iintindihan naman niya na dapat ako makapag-focus. Ito nga palang aso namin si Maxi. Siya ang aming naging unang baby ni daddy bago pa dumating si baby Carlisle sa mundo. Bubuhatin na nga ni daddy si baby para ihigaw sa kaniyang kama. Kala nga ni baby meron pa siyang pacifier, kaya sip-sip ng sip-sip. Dahan-dahan nga ni daddy itinaas si baby para itipat sa kama niya. Tinitigan pa nga niya ito at inihele para siguradong pagbaba niya ay mahimbing ang tulog ni baby. Maasikaso nga rin si daddy kahit minsan lang niya maalagaan si baby. Dahil bukod sa nag-aaral siya, ay nagtatrabaho din siya. Habang ako naman, siguradong di napapabayaan rin ng pag-aaral. Hindi dahil takot sa masabihan na porket may pamilya na, ay napapabayaan na ang pag-aaral. Hindi dahil sa gusto ko rin may magandang buhay ang aking pamilya at hindi lang housewife. Si daddy rin pala ang naghuhugas at nag-sterilize ng bottle ni baby. Nagpre-prepare, nagtitimpla ng gatas at nagpapalit ng diaper ni baby dahil alam naming dalawa na mas malinis at mas maayos siyang gumawa sa amin. Nagtimpla nga dito si daddy dahil akala niya ay nagising si baby kaya umupo na lang siya. Dati nga daw ay nasa pitchel ang tinitimpla niya, ngayon daw ay nasa bote na. Madaling araw na nga nito, nagagalit na nga siya at pagto-pa-video ako. At ang sabi ko ngayon nang meron siyang video ng pag-aalaga niya kay baby dahil minsan lang naman ito. Di pa nga ako tapos mag-review sa mga oras na ito, ngunit dinodokumento ko lang ang ginagawa nila. Nakipagpalit na nga siya sa akin. Ako naman daw ang mag-alaga kay baby. Sa akin na may okay lang dahil hindi naman mahirap alagaan si baby. Naawa na nga rin ako kay daddy at wala pa nga naman siyang tulog. Ganito nga pala ang gusto kong posisyon kay baby dahil bukod sa bantay ko talaga siya, ay hindi siya pagising-gising dahil hinahanap niya ang mahigpit na yakap na parang nasa sinapupunan pa lang siya. Hindi nga pala marunong magtali ng buhok si daddy kaya tinuruan ko siya. Inikot pa nga niya ito hanggang dulo at inipit na rin. Nagpaalam na nga rin si daddy na matutulog na siya at hinayaan ko na nga naman siyang matulog. Hindi rin naman talaga mahirap alagaan si baby. May topak lang minsan. Nagising na nito si baby at nagtimpla ng daddy si daddy. Kahit tulog na nga naman siya, pag umiyak si baby, ay inaasikaso pa rin niya ito. Back to review ulit ako. Wala na nga pala akong gatas na lumalabas sa aking dibdib. Nakakalungkot nga rin dahil kahit anong pilit namin na magpadede ay walang lumalabas. So yun lang aking routine kung paano ko napagsabay ang pagre-review at pagiging nanay. Kaya sana hindi ito maging hadlang para sa inyong nanonood na huminto ng pag-aaral sa pagiging estudyanteng ina. Thank you!